panahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So what's up mga kabiyaya, mga ka-DDS, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At siguro marami rin nag-aabang nitong video na to. Maraming nag-aabang ng video na to na baka kung kailan ko papatulan etong si Coach Pink. Si Coach Pink Jarrett. Si Coach Jarrett. Ito yung, kasi sa totoo lang, ito kasi itong taong to ay isa ko rin sa mga pinapanood to dati. Lagi ko to pinapanood si Coach Jarrett noon pero ngayon hindi na kasi papanoorin ko siya nang naka-video rin ako. Tingnan ko kasi dito kasi may video siya rito. Okay? Ang sabi niya, anyari, BP Sara Duterte, pabiktima ang drama. Okay. Ulitin ko sa'yo, Coach Jarrett. Alam kong kulay ng bulbul mo. Okay? Okay, panoorin natin nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So eto bali may 41 minutes Itatalon-talon na lang natin kung hindi siya. Doon lang tayo, lahat lang ng mga sinasabi niya against to BP Sara, doon tayo magbibigay ng komento, no? Okay. Play natin. Ito, pag-usapan na natin si BP Sara Duterte! Sabay-sabay! Ano nangyari? Nakakatawa doon. May pinost siya sa kanyang Facebook page. Ano mo nakakatawa doon? Si BP. Walang burahan BP Kasi last time nagbura ka Ayan, lalakihan ko lang ng bahagya. Ayan, wait lang. Ayan. So may bago siyang pinost. Eto na. Anong naganap? Ito yung pinost siya, pakita ko muna sa inyo yung pinost niya. Ayan. Walang burahan BP, baka may burahin mo na naman to. Syukran. Anong pinost to? Tingnan ko nga. Inday Sara Duterte. Okay? May Facebook page ba si BP Sara? Hindi ko alam pero i-check ko Syukran ba? Anyway. Yan bago yan. 5 hours ago. March 7, 2024, 6:38 PM, Thursday. Yan yung in-upload niya. Pero wag na natin basahin. Panoorin lang natin yung video. May video naman panoorin natin yung video. Ito yung video. Yan. Ay. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Okay. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil, at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-attack. May warlord? Saan ang galing yung warlord? Bakit may warlord? Sa inyo. Sa inyo mga vlogger. Hindi mo ba alam pinagagawa ng mga bata mo? Coach Jarrett. Hindi mo alam pinagagawa ng bata mo. Tsaka yung yung kalbo dun na kalahi mo rin, kabilang mo sa LGBT. Rin yan ang lagi niya sinasabi, yung warlord na yan. Na si BP Sara ang
simula ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Kasi hindi mo alam. O sadyang nagtatanga-tangaan ka lang, ha? Iba ka rin, Coach Jared, ha? Ang ina, napabayaan ka lang dito sa social media, nagkakaganyan ka na. Ang ina, tandaan mo, Coach Jared, alam ko kulay na bulbul mo. Ano ba, Davao Death Squad ba yan? Ganun ba yan? Glenn Lazado video. Davao Death Squad? War Lord? Davao Death Squad? Ano daw? Ang connect nun? Natin ito sa pag-attack. May war. Saan ang galing yung warlord? Bakit may warlord? Ano ba, Davao Death Squad ba yan? Ganun ba yan? Ano daw? Ang tangina, ang layo ng connect nun ah. Glenn Lazado video. Salamat sa iyong super chat. Okay, salamat. Okay. Nakakatawa naman yung warlord. Ba't may warlord? Tuloy natin. Okay, sa Kung inan to eh, no, lahat na lang tinawanan. Nakakatawa kaya doon. Ito pala yung sinasabi ni Banat Bay. Na mga vlogger na kapag walang masabi, dinadaan sa tawa, ganun ba? Ay, siya pala yun. Siya pala si Cash Jared. Hindi ako na-inform. Hindi mo ako na-inform, girl, ha? So pala yun, ha? Gravity ka, girl, ha? Nalagpasan mo lang ako ng 50k subscriber, ha? Grabe ka, girl, ha? Di ka na nag-i-inform, ha? confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kapatid ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Yung fairness mga kotsero, hindi ko sinakyan yun ha. Yung sa pambabastos sa kanilang relasyon mag-asawa. Talagang hindi mo sinakyan yun. Inutos mo lang. Hindi mo talaga sasakyan yun. Dahil kapag sinakyan mo yun, isa ka sa pinakamalaking tanga dito ng mga vlogger sa Pinas. Totoo yan. Dahil alam mo kapag sinakyan mo yung issue na yun, Coach Jared, dahil kapag sinakyan mo yung issue na yun, alam mo na magmumukha ka lang din tanga. Ha? Tsaka mapag-aalataan ka na isa ka rin chismosa. Sinabihan ko pa kayo, di ko sasakyan yan kasi walang ebidensya dyan. So, di ko sasakyan yan. Ay. Naku, binabanatan mo yung kampo ni Nino Borsaga, Coach Jared. Kaso lugi ka doon, Coach Jared. Coach Jared. Coach. Lugi ka kay Nino Borsaga, huwag mong banatan yun. Pag nagsabunutan kayo niyan, walang buhok yun. Ikaw meron. Ano? Pag nagsabunutan kayo doon, hindi lugi ka doon. Pag sinuntok mo yun, basag na mukha nun, bago mo pa suntukin, lugi ka pa rin. Coach Jared. Kaya, naku po, sabi ni Coach Ja, biruin nyo ito, Nino Borsaga at sa 5 vlogger na kasama mo dyan mga tolongges. Hindi daw sinakyan ni Coach Jared yung issue about sa may kabit itong si BP Sara at si Jan Amores pa nga yun tinutukoy nyo, di ba? Ngayon, sinabi ni Coach Jared na wala nga daw ebidensya yung kaya hindi niya sinakyan. Sa madaling salita, gawa-gawa nga lang daw talaga yun. So ano masasabi nyo? Banatan mo nga to si Coach Jared, Nino Borsaga. Kung talagang totoo na may lalaki si BP Sara. Kasi ultimong boss nyo, ultimong kasamahan nyo na vlogger, hindi naniniwala doon. Dahil wala nga daw ebidensya. Okay, go Coach Jared. Warlord. Ituloy natin. Ilan lamang ay nagsusumputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pambaon program para sa mga mag-aaral. Sinisilaan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob.
Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay na korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at terorismo. Okay. Taliwala ni Ining Tanan, daghang salamat sa inyong padayon na suporta at pagmahal. Magpadayon po sa aking trabaho. Tingnan natin yung rebat niya dyan. Sa nasod. Salamat tingnan natin kung ano yung sasabihin niya. Sa aking kung connect ba dun sa mga sinabi ni BP Sara ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Walang syukran! Ba't walang syukran? Ba't walang syukran? Ano nangyari? Ba't walang syukran? Bakit sa statement meron? Dito rin wala. Wala nang syukran. Bakit? Yun mo ano yung hinahanap niya, syukran? Asan na yung komento mo dun sa lahat na napanood mong video? Nga? Wala? Ayaw gumana, no? Ito naman sis sabi ko sa'yo, noon pa man, pag mababa IQ ng isang bakla, ay sorry. Pag mababa ang IQ ng isang tao, huwag kang papasok sa hindi mo kaya. Hindi mo kayang gampanan. Oo. Oh, sis, Jared. Ay, sorry. Pare. Jared. Alam ko, may pa-English ka pa dyan sa mga video mo. Pero kung iimayin mo yan, kung iimayin nyo na mabuti yung mga video niya, nga. Ang hilig mo kasing ngumanga eh. Ngayon na, nag-chokoran daw. Ano yung sinasabi niya? Tapos bakit ayaw niya magbigay ng komento dun sa napanood niya? Wala na syukran. Ba't wala na? Ito nag-iisip siya. Dapat andyan yun. Kasi para magsig. Ang technique nito ni Coach Jarrett, ang technique kasi nitong taong to, para kapag halimbawa na nag-iisip siya ng iko-komento niya dun sa napanood niyang video about kay BP Sara, mag-iisip muna siya ng parang matatawa lang. Siya lang naman. Siya lang yung matatawa, ha? Yung ganito niya, nag-iisip siya dyan, no? Kung mapapansin nyo, nag-iisip siya. Asa yung tsukaran? Paulit-ulit niya na siguro, nakaapat na siya. Hindi pa rin siya nagsasalita dun sa about dun sa sinabi ni BP Sara. O, ang tagal niya, ulitin natin, ha? Wala na syukran. Ba't wala na? Dapat andyan yun. Kasi yun yung branding mo, BP. Syukran. No. Syukran. Anim na, ha? Shooked and ran. 7. Nasa tatawa siya. Anyway. Di ba? Ganun yung technique niya eh. Isip muna siya. Tapos tsukaran. Ano nakakatawa dun? Tapos sabi niya, anyway, sige, pakinggan natin. Yan. So, nagsasabi na ngayon si BP Sara na black propaganda lang lahat yan. Oo. Mga kababayan, black propaganda lang yan. Kasama yan sa maruming bahagi ng politika. Well, agree naman ako doon. Yun, buti. Kasama talaga yan sa maduming bahagi ng politika. Kami nga mga vloggers, binablock propaganda, ikaw pa. Diba? Okay. Kami nga binablock propaganda, ikaw pa ba? Okay. Diba? Wala exempted. Lahat ng involved sa politika. Okay. Dapat lang tayo. So, yun. Okay. Okay lang yun. Recognize natin yan. Tapos, nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin. Ngayon, sabi, bahagi ang mga ito ng organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad, gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na corrupt, abusado, taksil at isang warlord. Okay. Ako mga kotsero, I would believe na there partly
partly I would say na meron talagang organized na demolition job. Parang demolition job nyo kay Presidente. Organized. Goes both ways eh. Oo. Yung demolition job na sinasabi ni BP Sara, kayo gumagawa nun. Sasabihin mo din naman, hindi niya masyadong ma-explain yung sinabi ni BP Sara. Lumipat na agad siya sa sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos na katulad niyan, yung demolition job na ginagawa niyo kay BBM. Diba? Biglang lumayo na agad siya eh. Pero hindi niya masyadong tinalaka yung mga binabasa niya at yung sinabi ni BP Sara. Ay, nako, Coach Jared. Parang demolition job nyo kay Presidente. Diba? Organized. Goes both ways eh. Natawa yan. Goes both ways. Diba kayong tatay mo, kinausap yung mga general, mga retired generals. Tapos nagpapirma pa kayo ng nandun yung mga dating ano ba yun? Batch, ano bang batch yun ng ng PMA? PMA ba yun? O something. O yan eh. Iyang ginagawa mo. O, isa rin yan sa sa black propaganda kay BP Sara. Eto lang diba, sinasabihan nyo is drama. Anyari BP Sara, pabiktim at drama. Kung totoo man na si BP Sara ay mamamatay tao, ba't nandyan pa rin yan sa ating gobyerno? Bakit ayaw pa ipahuli ni Pangulong Bongbong Marcos yan? At yung sinasabi nyo na si BP Sara ay isang tinatawag dito na warlord, no? Eh bakit hanggang ngayon di pa rin siya nananagot? Bakit nakaupo pa rin yan dyan? Alalahanin nyo, ang partido nyo, ang sinusuportahan nyo ang nakaupo sa gobyerno, hindi si BP Sara. Kayang-kaya niyang patalsikin yan si BP Sara, no? Kapag may ginawang kagaguhan yan. Kung totoo man yung sinasabi nyo na si BP Sara ay mamamatay tao, eh bakit nga hanggang ngayon nakaupo pa rin yan dyan? Ang hirap kasi sa inyo mga vlogger, nagsasalita kayo ng tapos. Tapos wala naman kayong nilalabas na ebidensya. Sisinok ako? PMA or it's an organized demolition job. Yan, katulad ng ginagawa nyo, demolition job din yan. Pagkakalat nyo ng pulburon na video, chismis ang pulburon video, it's an organized demolition job. And nothing can... Ito lang Coach Jared, hindi magiging demolition job ang kinalat na isang video kung totoo naman. Kung totoo naman yun, bakit mo tatawagin demolition job yun? Kasi kumalat. So hindi na hindi na katakatakang kakalat yun. Siyempre, kung totoo naman yun Saka ito na lang, kung kung hindi man totoo yung pulburon na yan. No, bakit todo protect kayo? Bakit todo deny? Bakit todo parang affected kayo? Ang tagal na yan 'Di ba? Ayan lang, napapansin ko, ayan lagi yung pinangsusupalpal nila. Sinasabi ni Neto, lalo na to si Coach Jared. Lalo na to si Coach Jared, no? Lagi yung sinasabi, paano yung ginawa nyo sa pulburon? Paano rin yung ginagawa mo? Hindi ba demolition job yan? Lahat ng ginagawa mo laban sa mga Duterte, demolition job yan. Una-una, wala ka namang pinapakita na sapat na ebidensya na totoo yung mga pinagsasabi mo, Coach Jared. Be more organized than hakbang ng maisog. O eto, yun naman hindi mo pa binabasa, Coach Jared Ang nag-post nito, Baste Duterte to Marcos resign it. You can make love of country a priority.
Unang-una, bago pangalawa, bago pangatlo, Coach Jarrett, ang nag-post niyan ay Rappler. Ang Rappler po ay ayan po ay mga dilawan. Coach Jarrett, alalahanin mo, may video ka about sa Rappler. Nainis ka doon. Nung kasagsagan pa ng duo or wala pang nangyaring gulo sa Marcos at sa Duterte. Tapos papaniwalaan mo yung post ng Rappler? Putang ina, dilawan yan. Binaboy niyan sila Marcos noon. Binaboy ang Duterte yan, tapos hindi ka maniniwala. Pakinggan natin siya kung ano sasabihin niya. O-organize yung hakbang na maisog. Dami yung prayer rally. Sila tumawa. Nakakatawa doon. Nakakatawa doon. Ang dami niyong prayer rally. Nyari. Sis. Sorry. Coach Jarrett, ano nangyari sa'yo? Ano nakakatawa doon sa sinabi mo? May punchline ka ba nakakatawa doon? Totoo nga yung sinasabi nila, no? Hindi, nahalata ko rin sa'yo, Coach Jarrett. Nahalata ko nga sa'yo kapag nabablanko yung utak mo, hindi nadaan mo sa tawa. Bang ng maisog. Dapat, tingnan nyo. Gisip. Loading. Hindi ba organize yung hakbang na maisog? Loading. Dami yung prayer rally. Katawa. Ang ina mo, pilit ang tawa mo. Putang ina, no? Hayop na yan. Ito yung sinasabi kasi nila na vlogger na isa sa pinakamagaling daw. Isa sa pinakamagaling at isa daw sa pinakamatalinong vlogger na dumidepensa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang sinusuportahan mo si Pangulong Bongbong Marcos, bakit sa Rappler ka kumukuha ng idea? Hindi nga. Alam mo naman, yung Rappler na yan ay mga dilawan yan. So, ibig sabihin lang pala, nagpapaniwala ka din pala sa mga sinasabi nila laban sa mga Marcos noon. Ganun ba yun? Ganun ba yun, Coach Jarrett? Ano yung prayer rally? Nag-speak ka pa dun sa isa. Yung isa, hindi na niya pinuntahan eh. Pero nag-speak siya dun sa isa. Tapos, loading. It's organized. It's an organized demolition job. It's the same thing. So why are you crying a river? Same thing din. Yung ginagawa mo nga. Demolition job din yan ah. Hindi mo rin ba alam yung pinagagawa mo? Demolition job yan. It's the same thing. Ha? Coach Jarrett. The organized demolition job that is directed to you. Sabi nga ni Justin Timberlake, cry me a river. Cry me a river. Ano? Justin Timberlake? Wait lang, mag-milk tea lang muna ako. Sige. Down in the river. Ikaw Coach Jarrett, ang hiling mo. Magaling ka pamili Nung nakaraan, sino ba to? Si Adam, no? Ngayon, si Justin Timberlake naman assist ikaw coach Tapos biglang tawa. Asan yung dyan? Asan yung pinupunto niya? Nag-organize kayo ng kung ano-anong events. Nung in-expose ni
Katrina Ponce Enrile na si Martin Andanar ay binabayaran si Maharlika at si Sas para siraan ng Pilipinas at ang presidente. Di ba organized yun? It's an allegation, but nonetheless, it's out there. Loading ulit. Organized yun? Ulit, organized na naman. So, sinabi na rin naman niya Na ano? Sinabi, Putangin na mo, ang gulo mo. Ulit-ulit ka sa organize. Asan yung inaantay ko yung yung pinakasasabihin mo, wala. Tapos tatalong ka sa, ano naman yun eh. Daw! Putangin na. Alam nyo, minsan talaga ito hindi deserve ng mga malalaking mga vlogger. Minsan tulad nito ni Coach Jared. Mas deserve pa nga, sa totoo lang mas deserve pa ni Sir Spencer Lacali yung laki ng channel nito eh. Kasi tingnan nyo, pansinin nyo paulit-ulit siya dun sa ganong topic. Tapos wala naman siya sinasabi. Tapos tatawa. Ano yun? Masisipa kita dito eh. siya rin nagsabi, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin. Tanggap mo naman pala eh. Sana di ka na gumawa, dapat di ka na gumawa ng ganitong statement. Tanggap. Tanggap mo naman pala eh. Sana hindi ka na lang gumawa ng itong statement. Anong gagawin ni VP Sara? Anong gagawin? Kasi ganito yan eh. Pinipilit nyo na magsalita si VP Sara about sa mga issue na binabato nyo sa kanya. Ngayon, na sumagot siya sa lahat ng issue na binabato nyo sa kanya. Sasabihin mo, sana hindi ka na lang gumawa ng ganitong statement. Ano ba talaga? Ang gugulo nyo. Kapalay. It's part of it pala eh. Okay. So bakit siya gumawa ng statement? Yan ang kanina ko pa inaantay. Kasi mga kotsero, in fairness to VP Sara, lumalala talaga. Hindi ko lumalala, tsaka nagiging mapangahas nga yung mga black propaganda again. Alam mo, siguro idol mo si Riza Ontiveros. Hindi, Coach Jared, napapansin ko lang, parang idol mo si Riza Ontiveros. Kasi ultimo, ang liwanag na nung sinabi mo, bakit nyo ba ginawa ito? Bakit ba ginawa to or pinost ni VP Sara? So okay na sabi ko, yun, sasabihin niya na. Tapos dito ka rin kukuha ng opinion mo, magbabasa ka lang din. Wala ka sariling yung idea mo sa utak mo. Akala ko ba matalino ka? Di ba nag-aaral ka ng attorney? Asan na yun? Subo ka kasi ng subo. Sorry. Dudulas ako Subo. Salita ka kasi ng salita Tapos wala namang kabuluhan. Tapos dito ka babase sa sinabi. Katulad dito, ganito. Tingnan mo, ito pansinin niya, Hindi ko lumalala, tsaka nagiging mapangahas nga yung mga black propaganda against her. I won't call it desperate. Hindi ko sabihin desperate. Pero matitindi na. Hindi na katulad dito dati. Na kasi nung panahon ni Digong, lahat sila immune sa criticism. Di ba? Before, hindi mo sila pwede i-criticize. Mapa social media, mapa mainstream media, hindi mo pwede i-criticize. Bakit? Lahat tayo budol Lahat tayo nabudol ni si Digong. Lahat tayo, majority ng Pilipino, akala natin, si Digong na ang pinakamaayos na presidente. Not until bumaba siya at naglabasan lahat ng ipis na tinatago niya sa kanyang baul. Wait. Nasa topic ka kay VP Sara. Bakit napunta ka kay Tatay Digong? Ang inan to, masisipa ako to Nabudol daw siya. Tanga ka pala, ba't ka nang pabudol?
Akala ko ba matalino ka? Ba't ka nabubudol? Coach Jarrett. Ba't ka nabubudol? Akala ba napakatalino mo? Ako hindi ako masyadong matalino pero never pa ako nabudol. Ewan ko kung saan nanggagaling sinasabi niyong budol-budol na yan. Tapos napunta na siya kay Tatay Digong. Ang hirap mo rin palang i-reaction, no? Kasi ang gulo ng kwento mo eh. Isip. Isip. Loading utak. So siguro, this is the first time na nakaka-experience si VP Sara ng matitinding batikos. Napangasakaling kina ng inakusayan sa mga Marcoses eh. Napasakaling kingan yan ng mga bagay na Wala pa sa... Ano mo? Punta na pag naglo-loading utak mo, aminin mo. Halata na naglo-loading utak mo, paulit-ulit. Ay. Wag ka mag-alala. Yung sinasabi mo na ngayon nararamdaman na ng mga Duterte yung criticize sa kanila ng mga tao. Ay, ipaparamdam ko rin sa'yo, don't worry. Kay PBBM at sa bestie mo na si Senator Amy. Maliit na bagay ito. Kasi ikukumpara mo yung pinanggagalingan mo ngayon sa pinanggalingan ng bestie mo, sila humarap sa mga korte. Welcome to national politics, VP Sara. Ito ang national politics. Ba't naman naharap si VP Sara sa korte? Ang hirap, ito yung hirap sa inyo eh. Lagi niyong ikinokonek or pinagkukumpara yung magkaibang bagay. Pinagkukumpara nyo, yung Marcos, pinagkukumpara nyo sa Duterte. No. Kasi sabi mo dyan, hindi ka, bakit? Yung bestie mo, si Amy Marcos, sandamakmak din ang inaabot na criticize niyan. Humarap pa nga sa korte. Ba't mo i-connect, ba't mo ipagkukumpara yun? Magkaiba yun. Excuse me. Excuse me again. Ay, nako. Ganito pala si Coach Jarrett mag-reaction. Napapanood ko to kapag showbiz ang kapag nagre-reaction siya sa TVJ. No. Pero dito, sabi ko, tangina, ang laki-laki ng views mo tapos ganyan kakaboring panoorin. Tapos ang gulo mo pa magkwento. Nakay Digong na siya na napunta siya, ang topic niya VP Sara. Napunta siya kay Tatay Digong, napunta na siya kay Marcos, napunta na siya kay Amy Marcos. Kaya mamaya tignan natin kung saan pa ito mapupunta. Asok mo ito eh, ginusto mo ito eh. She wants to portray herself as... Tangina mo, tagal-tagal mo nag-isip. Nasasabi mo, Coach Jarrett Iba rin yung ungol mo Ayoko na siyang panoorin guys. Ang boring. Akala ko pa naman mapiplex ko rito yung talino ko. Wala rin naman pala. Pa English ka pa. Ang tagal nag-isip tapos gumanon lang. Ito ilan na subscriber nito? Well, 253k subscriber. Tapos ang views niya hindi bumababa ng 20,000. Malaki-laki mga views nito. In fairness ilan to? 40k 40k views. Tapos 400 may comment pala na 400. Kasi magtataka kasi yung iba kasing mga BBM vloggers dyan
umabot na po ng 20k ang kanilang views, pero ang comment wala. Tataka ako dun sa mga ganun eh. Kaya chinek ko yung kay Coach Jared. So legit naman. Ewan ko lang hindi pa 100% yun. So yun lang na mga ka-DDS, mga kabiyaya. Akala ko matcha-challenge ako dito kay Coach Jared, pero wala eh. Narinig nyo naman eh. Ang tagal niya mag-isip, loading, tapos ang sasabihin niya sa pinakadulo, ha? Umungol? Ano yun? Pero may isa pa akong video papanoorin niya, pero sa susunod na lang natin na-upload, no? So yan, hanggang dito na lang yung video natin. Kala ko maano ko dito kay Coach Jared. Kala ko mag-challenge ako. Wala, mas okay. Parang mas nakakatuwa pa reaction ng Sininyo Barsaga. So yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ako po ay muling nagpapaalala, Coach Jared, alam ko ang kulay ng bulbul. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye.